Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong muling pagbalik ni Ka-Business dito sa mag-ina Jonathan at Nanay Marita. Kung matatanda natin guys, nitong mga nakarang araw o nitong nakaraan linggo ay naging makontrobersyal itong mag-inang Jonathan at Nanay Marita. Dahil nga po sa ginawang pagbablog nitong si Thinking Buddy at Kuya Ranger o Power Ranger dito kay Kuya Jonathan. At dito nga po sa naging vlog nitong si Thinking Buddy at Power Ranger dito kay Kuya Jonathan, ay nakapagbitaw itong si Kuya Jonathan ng mapanirang pahayag laban dito kay Ka-Business. At sinabi nga nito na sila'y pinabayana na ni Ka-Business. Pero itong sinabi pong ito ni Kuya Jonathan ay batay doon sa kanyang nararamdaman. Kumbaga hindi po siya nagsinungaling dito. Ibinatay lang niya yung sinabi niya sa kanyang totoong nararamdaman. Dahil itong si Ka-Business nga daw, nung pumunta siya dito at ipinaalam niya dito kay Ka-Business na sila'y sa lansangan na nakatira at umalis na nga sila doon sa bahay na kanilang tinutuluyan na inuupahan nga po nitong si Ka-Business, ay sinabihan daw siya ni Ka-Business na magaling, ay ginusto mo yan di mabuti, palakpakan natin si Jonathan. Yan daw yung sinabi ni Ka-Business. Kaya ang inisip dito ni Kuya Jonathan, dahil sa sinabing ito ni Ka-Business, ay pinabayana na siya ni Ka-Business o pinabayana na sila ni Ka-Business. Kaya doon sa sinabi ni Jonathan kay Thinking Buddy at Power Ranger na tila pinabayana na sila ni Ka-Business, ay totoo yun para sa sarili niya. Yun yung totoong nararamdaman niya. Yun yung totoong naisip niya dahil nga doon sa sinabi sa kanyang yun ni Ka-Business. At yun din yung gustong iparamdam ni Ka-Business dito kay Kuya Jonathan nung time na yon. Dahil nga sa sobrang katigasan ng ulo nito si Kuya Jonathan, gustong iparamdam ni Ka-Business na pwede silang mawala dito kay Kuya Jonathan kung ipagpapatuloy niya yung katigasan ng ulo niya yon. Yun yung aral na gustong iparealize ni Ka-Business kay Kuya Jonathan kung pananatilihin nito yung katigasan ng kanyang ulo, na isang araw ay mawawala sila sa pagtulong dito kay Kuya Jonathan. Yun yung purpose ni Ka-Business kung bakit niya pansamantalang tiniis ang mag-inang ito. Yung matuto si Kuya Jonathan doon sa mga payo nila
doon sa mga bili nila, doon sa mga pangaral nila na matagal nang binabaliwala nitong si Kuya Jonathan. At lagi ang nasusunod ay kung ano yung gusto nitong si Kuya Jonathan. Kaya ipinaramdam ni Ka-Business na binabaliwala na nila itong si Kuya Jonathan. Dahil sa paraang ito ay iniisip nila na baka dito matututo itong si Kuya Jonathan. Kaya lang, eto nga, nakisawsaw itong si Thinking Buddy. Ganon din dito si Power Ranger. Tapos may isa pa nga daw vlogger na nakisawsaw din na nagngangalang Buston Ying, na kuno yung napadaan dito kay Kuya Jonathan, na nung mapag-alaman ko ay kaibigan din pala ito ni Thinking Buddy. Tapos nung ma-vlog nga nila ito si Kuya Jonathan, ay eto, sinabi nitong si Kuya Jonathan dito sa tatlong ito kung ano yung tingin niya na ginawa sa kanya ni Ka-Business. At ang pakiramdam nga niya ay pinabayanan na sila ni Ka-Business. Kaya itong sinasabing ito ni Kuya Jonathan, hindi po ito pagsisinungaling. Malinaw po na hindi ito pagsisinungaling. Bagamat kasiraan ito para kay Ka-Business. Pero malinaw po na hindi po ito pagsisinungaling. Dahil ito nga po yung totoong nararamdaman ni Kuya Jonathan. Dahil nga doon sa sinabi ni Ka-Business sa kanya, na tila na insulto siya. At yun din naman ang talagang pinaramdam ni Ka-Business sa kanya. Para nga po matuto ng leksyon itong si Kuya Jonathan. Ipinaramdam ni Ka-Business na masama ang loob niya dito kay Kuya Jonathan. Dahil nga po sa hindi pagsunod nito sa kanila. Kaya malinaw po yan mga ka-business, mga kapapi. Hindi po nagsinungaling sa pagkakataong yon itong si Kuya Jonathan. Dahil itong si Kuya Jonathan, mga ka-business, mga kapapi, ililinaw ko lang po para doon sa mga basher na pumasok dito sa comment section nito si Ka-Business. At ganoon na rin po sa mga pumasok na basher sa comment section ko, na nagsasabing itong si Kuya Jonathan daw ay sinungaling. Ito po, ililinaw ko lang. Ito po si Kuya Jonathan. Oo, aminado tayo. May something ito sa pag-iisip. Pero itong si Kuya Jonathan po ay hindi sinungaling. Kumbaga, kung ano yung totoong nararamdaman niya, yun yung sinasabi niya. At kung ano yung totoong narinig niya, ay yun din ang sasabihin niya. Yan po yung katangian ni Kuya Jonathan. Bagamat minsan ay nagkakaroon siya ng maling interpretasyon doon sa kanyang narinig. Pero pag nagsalita yan at sinabi niyang ito yung sinabi ng isang tao, yan yung totoo. Katulad nga halimbawa, nung sinabi nito si Kuya Jonathan dito kay Thinking Buddy at Power Ranger, na sinabi daw sa kanya ni Ka-Business. Kaya inisip niyang pinababayanan na sila ni Ka-Business. Ay inamin ni Ka-Business na sinabi talaga niya yung kay Kuya Jonathan. At may explanation na dyan si Ka-Business kung bakit niya sinabi yung kay Kuya Jonathan. Dahil gusto nga niya na turuan ng leksyon itong si Kuya Jonathan. Ngayon, bakit ko nga ba ito sinasabi? Mga ka-business, mga kapapi. Bakit ko nga ba ipinagigiitan na hindi sinungaling itong si Kuya Jonathan? Ganito po kasi yon. Ipinagigiitan kasi nitong mga basher ni Ka-Business at ganoon na rin itong mga basher namin na sinungaling itong si Kuya Jonathan. Dahil nga doon po sa sinabi nito si Kuya Jonathan kay Ka-Business, na sinakyan lang niya si Thinking Buddy at si Power Ranger doon sa ginawang pagbablog sa kanya. At ibinulgar dito ni Kuya Jonathan na hindi totoo na siya yung nakahanap doon sa bahay ni Power Ranger. Dahil ang totoo daw ay sinundo siya dito ni Power Ranger sa pinipwestuhan nila ng nanay niya. At isinama lang siya papunta doon sa bahay nila Power Ranger. At kasabwat dito ni Power Ranger si Thinking Buddy at si LB.
Dahil nung nagpunta daw siya dito kay Thinking Buddy, ay tinawagan nitong si Thinking Buddy itong si Power Ranger. At sinabi daw nito si Thinking Buddy kay Power Ranger na gustong pumunta nitong si Kuya Jonathan sa bahay ni Power Ranger. Kaya lang ay hindi nga tukoy ni Kuya Jonathan yung bahay ni Power Ranger. Kaya ang ginawa ni Power Ranger ay sinundo na lang ito si Kuya Jonathan doon sa kanilang pinepwestuhan. Kumbaga, kunwari lang daw na siya ang nagpunta doon. Tapos bago mag-on ng camera, ay tinuruan daw siya nito si Power Ranger at nito si Ate LB kung ano yung sasabihin niya sa harap ng camera. Ang galing, di ba? Ang galing. At sa tingin ko, ay napaghandaan nyo na itong magiging pangyayaring ito. At ang magiging alibay nyo lang dito ay yung kakulangan ng pag-iisip nito si Kuya Jonathan. Kaya papalabasin nyo lang na nagsisinungaling ito si Kuya Jonathan at lusot na kayo. Tama ba ako, Power Ranger Thinking Buddy? Yan yung magiging alibay nyo o magiging palusot nyo ngayon dito. Pag kayo inilantad na o ibinuking ni Kuya Jonathan. Kumbaga, planadong-planado nyo na, planchadong-planchado nyo na yung pwedeng mangyari. Tama ba ako? Ha, Thinking Buddy? Kuya Renji? O Power Ranger? Tapos ngayon, ang lumalabas sa mga basher ay si Kuya Jonathan na nagsisinungaling. Pero dun sa mga sinabi ni Kuya Jonathan laban kay Ka-Business, paniwalang paniwala sila. At ipinagdidildila nila na ito na, pinabayaanan na nila Ka-Business ito mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Dahil wala naman silang napapakinabangan dito. Yan yung mga sinasabi ng basher. Pero, ngayong ibinulgar nito si Kuya Jonathan, yung mekos-mekos nito si Kuya Renji at ni Thinking Buddy, galit na galit sila dito kay Kuya Jonathan at napakasinungaling daw ni Kuya Jonathan. Paglaban kay Thinking Buddy at kay Kuya Renji o Power Ranger, yung sinasabi ni Kuya Jonathan, sinungaling na si Kuya Jonathan. Pero paglaban kay Ka-Business, ang sinasabi ni Kuya Jonathan, ay tama si Kuya Jonathan. Anong kaisipan ang meron kayo, mga basher? Anong kaisipan ang meron kayo? Napaglaban kay Ka-Business, tama ang sinasabi ni Kuya Jonathan. At paglaban kay Thinking Buddy at Power Ranger, ang sinasabi ni Kuya Jonathan, ay sinungaling si Kuya Jonathan. Ayos din kayo mag-isip, no? Ang galing. At ito pa nga, yung patungkol nga dito sa isang vlogger na nagngangalang Boston Ying, na nag-abot din daw ng kaunting tulong, na napagkaalaman nga po natin na ito'y kaibigan nitong si Thinking Buddy. Kaya yung mga pangyayari na sunod-sunod na pagbablog dito kay Kuya Jonathan, na nauna nga ito si Thinking Buddy, sinundan ni Power Ranger, tapos sinundan pa nitong si Tonying. Abay, ano maiisip natin dyan? Totoo nga bang napadaan lang siya dito? O inirekomenda nitong si Thinking Buddy dito sa kaibigan niyang vlogger, itong si Kuya Jonathan at Nanay Marita? Dahil nakita ni Thinking Buddy na maganda ang views dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita dahil makontrobersyal pa ito laban dito kay Ka-Business. Ay napakabait naman pala nitong si Thinking Buddy dahil marunong siya mag-share blessing sa kanyang kaibigan. At dahil tingin niya ay napakalaking blessing nito si Kuya Jonathan, ay isinare niya dito ang content sa kanyang kaibigan. Ang galing, di ba? At pag nakita nga naman ng mga viewers na bukod sa kanila ni Power Ranger ay may nagbablog pa dito, ay mas mapapalabas nila ngayon na ito si Kuya Jonathan at si Nanay Marita ay pinabayaanan na talaga ni Ka-Business.
Bagamat sinasabi nito si Thinking Buddy at Power Ranger na hindi naman talaga ito pinabayaanan ni Kabisnes. Kumbaga doon sa mga pahayag nila, magaganda ang sinasabi nila para kay Kabisnes. Pero, habang ibinablog kasi nila itong si Kuya Jonathan at Nanay Marita at ipinakikita nila na hindi ito tinutulungan ni Kabisnes, ay tumatanim sa utak ng mga viewers na talagang pinabayaanan na ni Kabisnes itong sila Kuya Jonathan at Nanay Marita. Kaya nagkakaroon tuloy na negatibong isipin ang mga viewers laban dito kay Kabisnes. Kahit pa nga magaganda yung mga sinasabi nito si Kuya Renji at ni Thinking Buddy para dito kay Kabisnes. Kumbaga hindi pa rin maiwasan ng mga viewers na mag-isip ng negatibo para dito kay Kabisnes. Dahil sinasabi nga ng mga viewers na kailang pakikilos itong si Kabisnes. Paghuli na ang lahat. Kumbaga nagkakaroon na ng ganyang isipin ito mga viewers nang dahil nga dito sa nakikita nila na pagbablog nitong si Buddy at ni Power Ranger. At ang masama pa dito ay hindi nga po sila kumuha ng permiso kay Kabisnes. Maging itong si Thinking Buddy, kahit nung pumunta ito dito kay Kabisnes, hindi niya ipinagpaalam kay Kabisnes na itutuloy-tuloy niya ang pagbablog kay Kuya Jonathan. At ang pinangangalandakan niya na pinayagan siya ni Kabisnes ay yung sinabi ni Kabisnes na, sige, tulungan mo sila. Pero malinaw naman doon na hindi sinabi ni Kabisnes na sige, tulungan mo sila at ituloy-tuloy mo yung pagbablog mo sa kanila. Doon sa una pangalang niyang pag-upload, hindi na siya nagpaalam doon kay Kabisnes. Nag-upload muna siya. At kung hindi siya ipinatawag ni Kabisnes, hindi din niya sasabihin kay Kabisnes na ibablog niya itong mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Nasabi lang niya yan kay Kabisnes dahil ipinatawag siya ni Kabisnes. Dahil nga doon sa pabigay ng sponsor sa kanyang mag-iina. Doon lang sinabi ni Thinking Buddy yung patungkol doon sa pagbablog niya kay Kuya Jonathan at Nanay Marita. Doon pa lang guys. Doon pa lang mga kabisnes, mga kapapi. Sablay na ito si Thinking Buddy. Na alam naman niya na may patakaran yung mga vlogger. Na pag content na ng iba, kung gusto mong i-content, ay kailangan magpaalam ka para sa respeto. Alam na alam yan ni Thinking Buddy. Kasi hindi na naman siya baguhang vlogger eh. Matagal na siya sa larangan ng pagbablog. Alam na alam niya yan. Na pag content na ng iba, pag gusto mong i-content, ay dapat kang mamaalam sa original content creator ng gusto mong i-vlog. Bilang respeto. At hindi lang yan sa kalingap patakaran. Naging patakaran na yan ng mga vlogger, lalo na nga yung mga vlogger na nasa larangan ng pagtulong. Tapos ganun din yung ginawa nito si Power Ranger. Bilinag din ito si Kuya Jonathan nang hindi man lang muna nagpaalam kay Kabisnes. Tapos pinalabas pa niya na si Kuya Jonathan ang naghanap sa bahay nila. Yun pala, ay siya yung pumunta doon sa pwesto ni Kuya Jonathan o nila Kuya Jonathan at sinundo niya doon at dinala niya sa kanyang bahay. At bago i-on ang camera, ay kinausap muna niya ito si Kuya Jonathan na ganito yung sasabihin mo. Na kunyari, ay ikaw yung pumunta dito. At nalaman mo itong aming bahay sa pamamagitan ni Thinking Buddy. Sa bagay, best actor and actress nga pala kayong mag-asawa eh. Doon sa teleserye nyo. Dito kay Kabisnes. At nadala nyo ngayon yan sa inyong pagbablog na yan. Tapos kahit inamin na nito si Kuya Jonathan, yung ginawa nyo mekos-mekos na yan,
ay si Kuya Jonathan pa ang lumalabas na masama at sinungaling dun sa mga viewers, dun sa mga supporters nyo. Palibasa, yung mga supporters nyo na talagang kitang-kita na yung pagkakamali nyo ay pinagtatanggol pa kayo, ay halatang mas mautak pa o mas may laman pa yung utak ni Kuya Jonathan kaysa dyan sa mga supporters nyo na hindi marunong umunawa. Hindi ko nilalahat yung mga supporters nyo, Power Ranger at Thinking Body. Pero, may nakikita ako na ilan sa mga supporters nyo ay makikitid ang utak. Mas makitid pa ang utak kaysa dito kay Kuya Jonathan. Nakitang-kita na nga ang ginawang pagmimekos-mekos nyo ng pagbablog dito kay Kuya Jonathan. Aba, ay pinagtatanggol pa kayo at pilit pang gustong gawing masama ay itong si Kuya Jonathan at si Ka-Business. Napakatataba naman po ng mga utak nyo. Tapos eto pa nga, may isa pang sumingit na vlogger na gusto din sumikat gamit ang pangalan ni Ka-Business. At nagpapanggap na hindi niya alam na itong si Kuya Jonathan at itong si Nanay Marita ay subject ni Ka-Business. Pero lumabas din sa mismong bibig niya na kaibigan siya nitong si Thinking Body. Ay sino naman lulukuhin nyo? Na hindi kayo magkakasabwat tatlo dyan. Hindi kayo magkakasabwat sa pagbablog dyan kay Kuya Jonathan. Sino niloko nyo? Ay magkakakilala pala kayo. Kami gagawin yung tanga mag-isip. Ano yun? Coincidence? Na kayong tatlo magkakakilala? Tapos kayo sunod-sunod na nag-vlog kay Kuya Jonathan? Tapos sasabihin nitong si Tunying na hindi niya alam na binablog ni Ka-Business itong si Kuya Jonathan? Pero sinabi niya sa vlog niya na supporter siya nitong si Ka-Business. Ngayon kung isa kang supporters ni Ka-Business, sa 2 taon na pagbablog ni Ka-Business kay Jonathan at Nanay Marita, ay parang imposible naman yata na hindi mo malaman na content yan ni Ka-Business. Diba? Sinong niloko mo ngayon? Yung sarili mo? Pero dun sa mga sinasabi mo kasi bro, sablay na sablay ka. Halatang nagsisinungaling ka. Kaya yung pagbablog nyo ng sunod-sunod dito kay Kuya Jonathan, mula kay Thinking Body, Power Ranger, at sayo, ay malinaw na namekos-mekos nyo ng tatlo yan. Plinano nyo ng tatlo yan. Nasunod-sunod kayong magbablog dyan para kayo'y kumita. Sabi ko nga, share blessing. Mabait itong si Buddy sa inyo. Pero, initsapwera niya sila Ka-Business. O si Ka-Business. Para ano? Para kayo'y magkaroon ng content, magkaroon ng views, at habang nagkakaroon kayo ng views, ay unti-unti yung nalalason ng isip ng mga viewers na itong sila Kuya Jonathan at Nanay Marita ay talagang pinabayana na nila Ka-Business. Bagamat hindi nyo nga sinasabihan na masama itong sila Ka-Business, pero dahil naiipakita nyo na itong sila Ka-Business ay wala pang ginagawa dito kay Nanay Marita at Kuya Jonathan, tumatanim sa isip ng mga viewers na talagang pinabayana na nga nila Ka-Business itong mag-inang ito. At paano na lang kung may mangyari dito kay Nanay Marita habang sila'y nasa lansangan? Yun na yung pumasok doon sa isip ng viewers eh. At may ilang nagsabi na kung di nga daw iblinag nito si Thinking Body at Power Ranger, ito si Kuya Jonathan, ay hindi pa babalikan nito si Ka-Business. Kung hindi pa daw nagkakaroon ng issue dahil sa pagbablog nito si Thinking Body at Power Ranger, hindi pa daw babalikan ni Ka-Business. At tuluyan na nga daw papabayaan nila Ka-Business kung hindi na i-vlog ni Thinking Body at ni Power Ranger. Ganyan na yung tumatatak sa utak ng mga viewers. Dahil dyan sa ginawa nyong yan, Thinking Body at Power Ranger. Kaya kahit medyo magaganda yung sinasabi nyo kay Ka-Business,
ay hindi kayo nakatulong. Bagkus ay utay-utay nyo pang sinisira ang pangalan ni Ka-Business. At tingin ko ay ito talaga ang plano nyo. Para yung mga viewers ni Ka-Business ay makuha nyo. Kaya lang, eto nga, nung balikan na ni Ka-Business, itong si Kuya Jonathan at Nanay Marita, ay inilaglag ni Kuya Jonathan yung mga ginagawa niyong mekos-mekos. Lalo na nga itong ginawa ni Kuya Renji, na pinagpanggap niya ito si Kuya Jonathan, na si Kuya Jonathan ang pumunta sa bahay nila. Pero kahit kayo yung hinanap nito si Kuya Jonathan, dapat bago nyo in-upload yan, sinabi nyo muna dito kay Ka-Business. Bilang respeto yan, Power Ranger. Alam mo yan. Lalo na ikaw, buddy. Alam na alam mo yan. Dahil matagal ka na ngang YouTuber. Kaya alam na alam mo na dapat ay rumerespeto ka muna dun sa may original content niyan bago mo yan i-upload. At sabi ko nga, tila ba ito talaga yung balak nyo? Para makuha nyo yung mga viewers at subscriber, supporters nito sila Ka-Business. At hindi lang yon, mukhang pati sponsor nila Ka-Business ay target nyo. Yun yung nakikita ko. Pasintabi na sa inyo. Pero yun talaga yung nakikita ko eh. Dahil katulad nga nito si Ate LB, nanawagan na baka sa pamamagitan daw ng channel niya o nila ni Power Ranger ay magbukas dito kay Kuya Jonathan para may mag-sponsor na tumulong. Kumbaga, malinaw lang doon na nanawagan na kayo sa mga sponsor. At yan yung tingin kong isa sa target nyo. Ano, Power Ranger, Ate LB? Tama ba ako sa aking sinabing ito? Kasi hindi naman kayo mananawagan ng tulong ng sponsor dito kay Kuya Jonathan kung hindi nyo target ang mga sponsor. Ay binaypass nyo na nga ito sila Ka-Business eh. Dito sa ginawa nyong pagbablog kay Kuya Jonathan eh. Ay pati ba naman yung mga sponsor gusto nyo panggapangin? Sabi nga ni Ka-Business, kung gusto nyo naman tumulong ay wala naman problema eh. Natulungan nyo ito si Kuya Jonathan at si Nanay Marita. Pero kung tutulungan nyo dahil gusto nyo lang i-vlog, ay parang mali naman yon. Dahil kung gusto nyo sanang i-vlog, ay pwede naman kung mamamaalam kayo ng maayos muna dito kay Ka-Business. Pero yung pagtulong, pwede nyo yung abutan kahit araw-araw. Puntahan nyo, bigyan nyo ng pagkain nang without camera. Nang hindi nyo ibinablog. At kung gusto nyo nga i-vlog yung pagtulong nyo para meron din naman kayong kita, ay magsabi muna nga kayo dito kay Ka-Business. At hindi naman nila kayo pagdadamutan. Basta magsabi lang kayo ng tama. Hindi yung ibinabypass nyo itong sila Ka-Business. Yun lang naman yung gusto ni Ka-Business eh. Yung bigyan nyo man lang sana sila ng pasintabi. Hindi naman nila sinabi na ipinagdadamot nila itong sila Kuya Jonathan at Nanay Marita na i-content nyo. Ang mahalaga lang sa kanya ay yung mabigyan nyo siya ng respeto. Yun lang. Kaya doon sa mga basher dyan, na pilit ipinagtatanggol itong si Kuya Renji at itong si Thinking Buddy, bago nyo gawin yan, bago kayo magsalita ng mga kontra sa sinasabi namin, unawain nyo muna po yung sinasabi namin. Dahil ang pinupunto lang naman po namin ay yung pagbibigay sana man lang nila ng respeto kay Ka-Business. Total, kilalang kilala naman nila ito sila Ka-Business eh. Dahil dito nga sila nanggaling eh. At may direktang contact sila dito kay Ka-Business. Kaya kayang-kaya nilang mamaalam sa pamamagitan ng text o tawag man lang kung ayaw nilang pumunta dito kay Ka-Business.
Pero kung talagang sila yung mga tao na mayroong respeto sa kapwa-tao, ay gasino na lang nilang puntahan itong sila ka-business. Ay hindi naman ito kalayuan doon sa tirahan nila. Napuntahan nga nila itong si Kuya Jonathan para sunduin at dalhin sa bahay nila. At i-content nila na kunyari ay sila yung pinuntahan nito si Kuya Jonathan. Nagawa nga nila yun Ay bakit hindi man lang nila ginawa na pumunta sila kay ka-business at mamaalam muna bago nila i-content ito si Kuya Jonathan? Anong tawag doon? Di ba kabastusan? Malinaw na kabastusan po yung ginawa nilang yun. Tapos ipagtatanggol nyo pa yung ginawa nilang kabastusan at ipagpipilitan nyo pang tama ang ginawa nito si Thinking Body at Power Ranger. Ganyan na ba kakikitid yung utak nyo? Mga basher. Palibasa basher kayo ni ka-business. Kaya para sa inyo, ay ang tama dito ay si Kuya Ringy at ito si Thinking Body. At ang mali ay sila ka-business. Samantalang sila ka-business yung may malaking naitulong dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita. Kita nyo naman, nung makita pa lang ni Nanay Marita at nito si Kuya Jonathan sila ka-business, wala pa man sinasabi itong sila ka-business, ay umiiyak na ito si Nanay Marita. At nung makita ni Kuya Jonathan na nandun si ka-business, ay lumantak na rin ang iyak ito si Kuya Jonathan. Ganito nila kamahal itong si ka-business. Bagamat itong si Kuya Jonathan niya ay nagkaroon ng sama ng loob dito kay ka-business, kaya niya nasabi na pinabayaan na sila ni ka-business. Pero hindi pa rin nawala dito sa mag-inang ito yung pagmamahal nila dito kay ka-business. May katigasan nga lang ang ulo talaga nito si Kuya Jonathan. Pero kitang-kita naman talaga natin yung pagmamahal nila dito kay naka-business. At ganoon din naman ito sila ka-business. Kitang-kita din naman natin kung gaano yung pagmamahal nila sa mag-inang ito. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at patuloy pong nanonood sa aking mga na-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikong Channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button. At maki-like and share na rin po ng aking mga na-upload na video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga na-upload na video. At maraming salamat din po ma'am doon sa pagsuporta nyo po sa aking mga kasamahang reaktor. At syempre, sa patuloy nyo din pong pagsuporta kay ka-business, Papa Dins at sa ka-business family. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa ini-upload kong video. At syempre ganon din po yung mga pagsuporta nyo kay ka-business at kay Papa Dins. At maraming salamat din po Ma'am Elena do sa lagi nyo pong pagpapaabot sa akin ng blessing. Maraming salamat po. At shoutout din po dito kay Sir Jewel Channel. At shoutout din po dito kay Ma'am Sarah ng Jordan. Shoutout po sa inyo ma'am. At shoutout din po dito kay Ma'am Erlinda from USA. Shoutout po sa inyo ma'am. At maraming salamat din po sa pagsuporta nyo po. At syempre ganun din po dito sa aking mga kasama reaktor na sila MK Inday Okray TV, Ma'am Flers Channel, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, Taong Gala, Kalingap Turak, at Katangay PLC. Shoutout po sa inyo. At yun muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.
Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.